Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung marami sa atin o lahat tayo ay familiar sa kwento ng Titanic. Yung Titanic ito yung pangalan ng isang barko doon sa Amerika na ilang taon na ang nakakalipas. Nung nagawa itong pinakamalaking barko during that time, ang sabi nila, ito daw ay hindi pwedeng lumubog. An unsinkable ship dahil sa disenyo at sa paraan ng kanyang pagkakagawa. Sinasabi ng mga taong gumawa nito, ng mga engineers, na ito yung barko na kahit ang Diyos hindi kayang palubugin. Pero dumating yung araw na yung kanyang maiden voyage na kung saan nakabangga siya ng iceberg at nagkaroon ng malaking damage ang barko to the point na 2 oras lang, lumubog na agad ito. At marami ang namatay dahil hindi sapat ang mga lifeboats para isave ang lahat ng pasahero. Ibig sabihin, kulang yung mga lifeboats para sa dami ng pasahero ng barko. At sinasabi nila na yung kapitan ng barkong ito, kasama siyang lumubog at namatay sa barko. Hindi niya niligtas ang kanyang sarili. Sabi ng mga accounts ng mga taong kasama doon sa trahedya at nakakita sa kapitan, habang daw papalubog yung barko, tumulong siya na ayusin ang evacuation ng mga tao. Inuna yung mga bata at yung mga babae na isakay sa mga lifeboats. At nung puno na yung mga lifeboats at wala nang paglalagyan sa ibang pasahero, ang pinakahuling ginawa niya, tinanggal niya sa mga responsibilidad yung kanyang mga officers ng barko at sinabi niyang, iligtas ninyo ang inyong sarili. At siya ay pumunta doon sa bridge ng barko kung saan ang navigation at kasama siyang lumubog sa barko. Para siguro sa kanya, sa isip ng ibang mga tao na nakakita, hindi niya kaya, hanggang sa huling hininga niya, tinanggap niya ang napakalaking responsibilidad na ibinigay sa kanya na alagaan at samahan yung barko saan man ito mapunta at binayaran niya ito ng kanyang sariling buhay. Totoo nga ang kasabihan na sa laki ng iyong responsibilidad na ibinibigay sa iyo, sa dami ng biyaya na ibinibigay sa iyo, meron itong kaakibat na malaking responsibilidad. Ito rin po ang sinasabi sa ebanghelyo natin ngayon, na kung saan sinabi ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga sa kanyang mga alagad. Para kay Jesus, kung marami ang biyaya na ibinigay sa atin, kaakibat nito ang malaking responsibilidad din na alagaan at gamitin sa tama. Marami sa atin ang nagsasabi na ang buhay daw ng tao ay napaka-unfair. At minsan, kahit ang Diyos, unfair din daw. Unfair in the sense na kapag ang tao daw ay humihingi, minsan, hindi ibinibigay ng Diyos ang hinihingi ng tao. O di kaya, kung sino man yung tao na may kahilingan na specific, kabaliktaran naman ang binibigay ng Diyos. Ano yung classic na halimbawa nito? Madalas ito ikinikwento ni Father Herbert. Sabi niya, marami daw siyang kakilala na mga mag-asawa na alam niyang magiging mabuting mga magulang sa mga anak. Responsableng mga magulang. Pero anuman ang dasal na gawin nila sa Diyos, hindi sila binibigyan ng anak. Pero marami rin daw siyang mga kakilala na sa unang tingin pa lang, hindi karapat-dapat bigyan
ng biyaya ng mga anak ng Diyos. Mga irresponsableng mga magulang, pinabayaan ng mga anak, hinayaan sa kalsada, ipinamigay ang mga anak, binaboy ang mga anak. Pero binibigyan ng Diyos ng biyaya ng mga anak. Napaka-unfair ng Diyos. Kung sino yung humihingi, hindi naman ibinibigay ang kanyang hinihingi. Bakit kaya gano'n ang Diyos? Unfair nga ba ang Diyos? O ang ating tingin na pagiging unfair ng Diyos ay ayon sa ating sariling standard at hindi ang standard ng Diyos? Marahil siguro para sa tao, ang ganitong setup, unfair. Dahil para sa atin, kung ano ang ibigay at kagustuhan ng tao, ibigay mo at yun ang magpapasaya sa Kanya. Pero para sa Diyos, binibigay sa atin yung mga bagay, hindi sobra, kundi ayon sa ating pangangailangan. At may mga pangyayari na hindi ibinibigay o ibinibigay sa atin ng Diyos, masama man o hindi na pangyayari, na may kaakibat na responsibilidad at magtuturo sa atin ng leksyon. Ito yung sinasabi sa Ebanghelyo sa atin ngayon. Yung tao na binigyan ng malaking biyaya, ng maraming biyaya, mas malaking responsibilidad ang aasahan ng Diyos sa kanila. At yung tao na konti lang ang biyaya, maliit lang din ang inaasahan ng Diyos mula sa kanila. Now, sa ganitong pag-iisip, tanungin natin ang ating sarili, gusto ko pa rin ba na magkaroon ako ng maraming mga bagay sa aking buhay? Responsable ba ako sa mga biyaya na ibinibigay sa akin ng Diyos? Tapat ba ako bilang isang lingkod ng Diyos na gamitin ng tama at naaayon sa kalooban ng Diyos yung Kanyang ibinibigay sa aking mga biyaya, mga kagamitan? Tapat ba akong lingkod ng Diyos? O makasarili akong lingkod ng Diyos? Sa mga responsibilidad na ibinigay sa akin ng Diyos, ginagampanan ko ba ito ng tama? O hinahayaan ko lang na lumipas, dumaan sa aking buhay ang mga ito? Hindi iniisip ang aking tungkulin sa kapwa at iniisip ko lang ang para sa aking sarili.